Tahimik ang gabi. Tanging tunog ng ulan sa bubong ang maririnig habang nakatitig si Nathan sa kumikislap na ilaw ng cellphone sa gilid ng kama. Nakita niya ang pangalan sa screen, Nanay Lydia. Pangalawang tawag na ito ngayong gabi. Ngunit muli niyang ipinagkibit balikat, bukas na lang, bulong niya sa sarili. Pagod ako. Pagod siya sa trabaho, sa mundo, at sa lahat ng bagay na tila walang patutunguhan. Ilang linggo na rin kasi siyang tila walang ganang makipag-usap sa kanyang ina. Mula nang lumuwas siya sa Maynila para magtrabaho, naging bihira na ang tawag at kapag nagkakausap man sila, madalas ay nauuwi sa sermon ni Lydia at maikling sagot ni Nathan. Sa kabilang dulo ng probinsya, nakaupo si Lydia sa lumang duyan sa harap ng kanilang bahay. Ang ulan ay dumarampi sa kanyang paa ngunit hindi siya umaalis. Hawak niya pa rin ang cellphone, inaantay ang boses ng anak. Siguro busy lang siya, bulong niya, sabay pilit ng ngiti sa kabila ng pagod na katawan. Kinabukasan, maaga pa lang ay muling tumunog ang cellphone ni Nathan. Hindi niya binuksan. Nagmamadali siyang pumasok sa trabaho. Ngunit bago siya makaalis, dumating ang isang tawag mula sa hindi pamilyar na numero. Nathan, mahinang boses sa kabilang linya. Siya po ba ang anak ni Lydia? Napatigil siya. Opo, bakit po? Tahimik. Pasensya na, hijo! Si Nanay Lydia po inatake sa puso kagabi. Hindi na po siya umabot, parang biglang tumigil ang mundo. Ang cellphone ay halos mahulog mula sa kanyang kamay. Ang boses ng kausap ay tuluyan ng lumabo sa ingay ng ulan sa labas. Mabilis siyang umuwi sa probinsya. Habang nasa biyahe, paulit-ulit niyang binabalikan sa isip ang huling tawag ng kanyang ina, ang tawag na hindi niya sinagot. Pagdating niya sa bahay, bumungad ang lamig ng katahimikan. Ang duyan ay naroon pa rin, bahagyang umuugoy sa hangin. Sa mesa may isang papel. Sulat kamay ni Lydia. Anak, alam kong busy ka. Gusto ko lang marinig ang boses mo. Miss na kita. Mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal kita. Hindi na niya napigilan ang pagluha. Napaupo siya sa tabi ng duyan, yakap ang papel, humihingi ng tawad sa hangin. Ma, sorry. Kung alam ko lang, lumipas ang mga araw. Sa burol, marami ang lumapit kay Nathan. Lahat ay nagsasabing mabait, matulungin at mapagmahal si Lydia. Ngunit para kay Nathan, isang alaala lang ang paulit-ulit sa isip niya. Ang hindi niya pagsagot, isang gabi, habang mag-isa sa tabi ng kabaong ng ina, kinuha niya ang cellphone nito. Doon niya nakita ang huling tawag, ngunit higit pa roon may isang voice message na hindi niya napansin dati. Pinakinggan niya. Mahinang boses ni Lydia, may halong pagod ngunit puno ng lambing. Anak, gusto ko lang marinig ang boses mo. Wala naman akong kailangan. Miss lang kita. Huwag mong pabayaan ang sarili mo, ha? Huwag kang laging galit sa mundo. Mahal kita, kahit malayo ka, sumabog ang luha ni Nathan. Sa loob ng katahimikan, narinig niya ang huni ng mga kuliglig at sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, bumagsak siya sa sahig, umiiyak, nagdarasal, humihingi ng tawad. Pagkaraan ng ilang linggo, bumalik siya sa Maynila, ngunit ibang Nathan na ang umalis sa probinsya. Araw-araw, bago matulog, binubuksan niya ang voice message ng ina. Sa bawat salita ni Lydia, doon niya muling natutunan kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal na walang hinihinging kapalit. At sa tuwing bumubuhos ang ulan, pinakikinggan niya yon sabay bulong, Ma, naririnig mo ba ako? Mahal din kita. Moral na aral. Ang mga magulang ay hindi humihingi ng kayamanan o gantimpala. Ang tanging nais nila ay marinig ang boses ng kanilang mga anak. Ang maramdaman na sila ay mahalaga pa rin. Huwag nating hintaying huli na bago natin sabihin ang mahal kita. Ang oras ay mabilis, ngunit ang pagsisisi ay mabagal at mabigat. Habang may pagkakataon pa, yakapin natin ang ating mga magulang, sagutin ang kanilang tawag, pakinggan ang kanilang kwento, sapagkat darating ang araw na ang cellphone nila ay tatahimik na at tanging hangin na lang ang tutugon sa ating, Ma, kumusta ka na? Ang tunay na pagmamahal ng magulang ay walang kondisyon. Ngunit ang pinakamagandang gantimpala para sa kanila ay ang simpleng Ma, salamat sa lahat. Efeso Kabanata 6, Talata 2. Parangalan mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. Gustong makasave sa kanyang binibili? Bumisita sa Smart Save to Shop. Ilalagay ko lang ang link sa comment section. Gustuhan mo itong video na ito, maaring mag-like, magkomento, ibahagi, malaking tulong na yun sa aming content creator. At sundan para updated ka sa nilalabas naming video. Forever bless, God bless you. Ingat!